So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin yung nangyari po kahapon kasi medyo trending po ito, no? Na nagrereklamo nga itong dating first kabit. Kilala nyo ba yung dating first kabit? Si Hanelet. Oh, nagrereklamo nga itong si Hanelet kasi nga po, pinagbabawalan na daw po siyang makapasok sa loob po ng kulungan ni Digong sa Dahig. At ang pinagbibintangan dito ni Hanelet kung bakit nga nangyari ito, yung abogado nga daw po ni Kaufman ang may pakana nito. Pero may bali-balita tayo mga kababayan no, na hindi po ito totoo. Na ang rason talaga kung bakit hindi po makapasok si Hanelet dun po sa kulungan ni Digong dahil nga po pinagbawalan daw po ito ni Sara. Pamilya lang daw po dapat. So alam niyo kung anong gusto ko sabihin dito mga ka-Streetwise? No? Ganyang klaseng pamilya ba ang gusto ninyo na ibalik na sa Malacanang? Pamilya nga nila, hindi nila maayos. Pilipinas pa kaya? Buong bansa pa kaya? Oh, para makuha natin yung point mga ka-Streetwise, no? Ito yung balita eh. So, balita to from News 5. So, sabi dito, panawagan ni Hanelet kay Kaufman. Ayan na, pinagbibintangan niya na si Kaufman. Pero mga kababayan po kasi, no, hindi pwede kasi sabihin ni Hanelet na si Sara. Kasi ang pangit pa sa optics nun. Di ba? So, kay Kaufman na lang. No? Para, kunwari, hindi magulo yung pamilya nila. Full bullshit, no? So, sabi dito, hindi na umano na mabibisita ni Hanelet Abansenya si ex-President Rodrigo Mamamatay Duterte sa International Criminal Court Detention Center sa Dahig. Sa interview daw po ito kay Maharlika, no? Sinabi ni Hanelet na nagkausap daw sila ni Duterte sa telepono noong July 19 para makibalita. Pero hinala ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tungkol ito sa usad ng kinaharap niyang kaso sa ICC. So tamang hinala, ano? So actually mga kababayan, no, pakinggan natin yung 2 minutes video lang naman ito, no, ni Hanelet po. No, statement niya nga ito eh. Yeah. Pakinggan natin. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na nag-visit. Ako kasi nurse. Ako nurse, kasi ako. Ako kasi nurse. Nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim. Yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na Tapos, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, sususpend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that, sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure. Okay, no? So ngayon, ang pinapalabas ni Hanelet dito mga kababayan, no, na kaya po pinagbawalan si Hanelet para dalawin si Digong, nangingialam daw tong si Hanelet sa kaso at nagbibigay ata ng update kay Digong. So bawal pala yun, no? So actually, mga kababayan, no, di ba? Ang point naman natin dito, alam naman po ni Hanelet na bawal yun. Ako naniniwala naman ako hindi gagawin ni Hanelet yun na makakwento si Hanelet tungkol sa kaso. Bawal nga yun eh. And actually may mga may mga interview sa Hanelet sa labas ng kulungan. Wala naman po siya binabagit tungkol sa kaso. No? Sige, babalikan natin yan mamaya, no? Continue muna natin, sige. Same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. You know, ayan na. So, reklamo ni Hanelet mga kababayan, no? Paras lang naman kami na sinabi ni Sara. BP nga di ba? Paras lang naman kami na sinabi ni Sara. Pero bakit ako lang yung pinagbawalan, si Sara hindi? Parang gano'n yung gustong palabasin eh. Pero ang point dito mga kababayan, ako po, no, medyo updated naman ako dito eh. Wala po akong nakita talaga na nagbigay ng statement si Hanelet tungkol nga po sa update ng kaso. Wala po talaga. Mas madaldal pa nga si Sara eh. Yung Sara nga yung madaldal eh. Oh.
Sige, sige. Wala ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time... Di ka asawa, kabit ka! Kabit! Pabiktima mo ka ng ina. So ngayon mga babayan, no, alam nyo kasi, yung Netherlands, no, ano po yan, matinong bansa po yung Netherlands. Maganda po yung kultura po dyan. Hindi po tinotolerate yung kabit! Hindi, by the way, joke lang tayo. Okay? So ngayon mga streetwise, no, kasi, alam naman po natin, no, na itong si, ito. One of the reason, no, alam naman po natin, no, nung nakaraang buwan, napag-usapan yung Alpotera issue. Di ba? So, ang naging mouthpiece po kasi ni Hanilet sa Alpotera issue, si Harry Roque at saka si Maharlika. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, no, itong same personalities din po na to, si Roque at saka si Maharlika, sila rin po yung bumabanat din po kay Kaufman. Oh. So ngayon, syempre, makakaroon ng ng medyo agam-agam na saan ang gagaling? Saan kumukuha ng hugot? Para mura-murahin ni Maharlika si Kaufman. At batikusin ni Harry Roque si Kaufman. Mouthpiece po sila ni Hanilet. 'Di ba? Alam niyo yan malamang updated kayo dito yung Alpotera issue. Oh. Kasi nga po, 'di ba may bumisita kay Digong. Yung pumupondo doon sa rally nila. Kabit din po ni Digong po 'yon. Syempre, ito si First Kabit nagalit din po sa Kabit. Kaya ngayon pinatira po ni First Kabit na Hanilet Abansenya, itong si Alpotera na kabit din no kay Harry Roque at saka kay Maharlika. So ay nakwento niyan. Pero by the way, mga kababayan, no. Puro Kabit, Diyos ko na yan. By the way, mga ka-streetwise. Okay. So, naalala ko tuloy ito, no? Medyo nabalita to nung election na matagal na pong may away po talaga yung si Hanilet at saka si Sara. Actually, hindi Si Hanilet, no, kakampi si Bongo versus sa mga anak nga po ni Duterte kay Elizabeth Zimmerman. Di ba po, ang gulo ng pamilya na to, mga kababayan. Hindi kasi ang point dito, mga ka-streetwise, syempre, ako naniniwala po ako, no, na kung gusto ninyo ng isang presidente ng Pilipinas, dapat po maging huwarang ehemplo din po dapat yung pamilya. Ito ang gulo ng pamilya na to Duterte family, sabog-sabog po ito. Kasama pa si Bongo. Ano ba yan? Bakla ba yan si Bongo? Malamang shoutout ni Digong ata. Sabi dito, all gloves off, Sara versus Bongo. Hanilet is proxy fight between Duterte's first and second families. Yan nabalita ito noong 2021 pa Pero balikan natin to. Sabi dito, over the 5 years, Davao City Mayor Sara Duterte and their siblings have toed the line by staying in the background while showing a united front behind their father, President Digong. A political source said, Sara, Paolo, and Baste keep their cool despite being boxed out of their father's life in Malacanang, with his longtime aide, Bongo, who is allied with President partner Hanilet Kabit Abansenya. So ngayon, nung naging presidente nga daw po itong si Digong, no, na-box out daw po talaga ito na makalapit dun sa tatay nila. So ang sinasabi nga po at tinuturo nga po na dahilan kung ba't nangyayari po ito, si Bongo, nakakampi niya si Hanilet. Di ba? Ito po yung chismis, mga kababayan, na merong reference. Di ba? Hindi po tulad ng ibang mga chismoso dyan ng mga DDS vlogger na nang intriga lang. Tayo po, actually ako nang intriga talaga ako. Pero, may source po tayo. Ayun ang pagkakaiba ko sa kanila. Sabi pa dito, Sara and her siblings are furious that they could even get straight to their father after wins in 2016. And they feel slighted that they have
to set an appointment and wait for go signal. O tingnan niyo mula daw po nung nanalo si Digong, no? Kailangan pang magpa-appointment ng mga anak, no, para makita yung tatay nila. At syempre kailangan may approval pa ni Bongo. No? Ay, actually tanda nyo na, ganyan pa yung sabi pa dito. Contrast that the full access to Hanelet to the president and you'd emphasize with Sara the source said. O tapos mga kababayan, si Hanelet po anytime pwede pumunta po kay Digong. So ayun pong balita dati. Ang mga anak po ni Digong hindi po makalapit doon sa tatay nila, no, si Sara, si Pulong, tsaka si Baste, no, kailangan pang dumaan sa approval ni Bongo, pero kasi Hanelet po hindi. Kaya merong away dati. So ano ba, naniniwala ba kayo na posibleng ito yung bawi ni Sara? Kasi actually pwedeng gawin ni Sara yun eh. Siya yung legal na anak eh. Diba? Kung kayo 6 na taon yung pinagkait yung tatay nyo sa amin, kami naman ngayon. Diba? Pwedeng ganon, no? Sabi pa dito, the Sara and her siblings see Hanelet as the woman who stole their father from their mother, Elizabeth Zimmerman, and you as the enabler. So you see where all this pent-up rage is coming from. That Go and Hanelet are lording it over in the administration has that been the loss in the family. So mga kababayan, 40 anyos na itong mga anak ni Digong. No, 40 anyos na, 30 anyos na. Kung mapag-isip parang bata pa rin, no, na si Hanelet ang umago sa tatay namin. Actually, 30 anyos na kayo nun, 40 anyos na kayo nun, hindi pa kayo makamove on nun? Baluktot talaga. So ngayon, mga kababayan, no, syempre, dahil nga po dyan sa bintang nga po ni Hanelet nga po na si Kaufman nga po yung dahilan kung bakit nga hindi siya makapasok nga po sa kulungan ni Digong ngayon. So, sumagot si Kaufman. Ito interesting to Sabi ni Kaufman, Duterte lawyer ma'am on Hanelet's alleged ICC visit ban. So, sabi dito, ito for judicial reason and out of respect for family privacy, I'm not going to comment on veracity of Hanelet Abanceño's allegation concerning her presence not being desired at the ICC detention center. Sabi pa dito, no, sa ngalan daw po ng privacy ng pamilya at saka sa mga legal issues. Di na rin siya mako-comment. Pero no-comment pa rin siya, di ba? Ang gulo, no? Sabi dito, Duterte's legal counsel also addressed Hanelet's recent statement questioning how he would defend the former president when he does not know anything about him. Ito nga, di ba? So, sinabi pala ni Hanelet, mga kababayan, no, na paano pagtatanggol ni Kaufman yung si Digong, no, kung hindi niya naman pala kilala si Digong. Nakuha niyo yung point, parang gano'n natin sinabi daw ni Hanelet, sabi ni Kaufman. Paano pagtatanggol ni Kaufman si Digong kung hindi niya naman kilala si Digong na personal? Ang point dito, paano mo pagtatanggol si Digong kung hindi ka abogado? Hanelet, abogado po si Kaufman. Ayun naman eh. So, ito pa malupit Sabi pa dito, no? According to Kaufman, Vice President Sara Duterte, the former president daughter, is fully qualified to judge how he engage and work with this client. Di ba? So kinumpara na po ni Kaufman si Sara kay Hanelet. Di ba? So buti pa si Sara buti pa si Sara ganito Si Hanelet ganyan kasi nga daw si Hanelet daw po Hanelet Abanceño, so it would appear is emotionally distressed for reason on which as mentioned previously. So emotionally distressed din pala ito. So may mental health issues din pala. So may saltik din pala ito si Hanelet. Lang yung pamilyang na to puro pamilyang may saltik. Alam niyo Sabi niya sabi ni Kaufman yan emotionally distressed daw po ito si Hanelet. So may mental health issues. Alam niyo mga kababayan, ang alam ko po kasi, yung mental health issues,
minsan po, namamana po sa pamilya yan. Pag yung tatay, may saltik, yung anak makakaroon din. Pero ngayon lang po ako nakakita, no, na pati kabit may saltik din. What the hell buhay ito, no? So, yan, no, ayaw ko ba? Pero, by the way, no, kadala pag-usapan dito. Pero, kayo po ba, naniniwala po ba kayo na itong si Sarah ang may pakana kung bakit nga po hindi na makapasok si Annalyn sa kulungan nga po ng kanyang tatay? Yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush.